Sa video na ito ay papasyalan natin ang ilan sa mga sikat na pasyalan dito sa lalawigan ng Ilocos Norte. Nandyan ang Patapat Viaduct o kilala rin sa tawag na Patapat Bridge. Ang tulay ay nakumpleto noong October 1986. Ang pangapat na pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Nakaangat ito 31 metro sa ibabaw ng lebel ng dagat. Isa itong konkreto at baybaying dagat na tulay na may habang 1,300 metro at nag-uugnay sa langsahang Maharlika mula rehiyong Ilocos papuntang Lambak ng Cagayan. Naging pasyalan ng Patapat Viaduct dahil sa magandang tanawin ng baybayin at kabundukan na inaalok nito, na may kasamang mga nakamamanghang view ng dagat at mga bundok dito sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ito ay isang tanyag na destinasyon para sa mga turista na mahilig sa mga photography, kalikasan at mga road trip, kung saan madalas tumitigil ang mga bisita upang kumuha ng mga larawan at tamasahin ng malinis na hangin at kagandahan ng lugar. At syempre hindi mawawala dyan ang pangunahing atraksyon ng lalawigan, ang windmill. Ang Bangi Windmills ay isang hanay ng malalaking turbina ng hangin na matatagpuan sa baybayin ng Bangi, Ilocos Norte. Ito ay binubuo ng 20 turbina, bawat isa ay may taas na 70 metro, na nakahanay sa kahabaan ng baybayin. Sila ay kilala bilang kauna-unahang wind farm sa Pilipinas na gumagawa ng kuryente, na nagsimula ang komersyal na operasyon noong Mayo 2005. Ang Burgos Wind Farm ay matatagpuan sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte, at itinuturing na isa sa pinakamalaking proyekto ng wind power sa Pilipinas at sa buong Timog Silangang Asya. Ang proyekto ay sumasaklaw sa 600 hektaryang lupain. Nagbibigay ito ng malinis at nagbabagong enerhiya mula sa hangin, at binubuo ng 50 turbina na may kapasidad na 3 megawatt bawat isa, para sa kabuuang 150 megawatt. Nagsimula ang commercial na operation nito noong November 2014. Bukod sa pagbibigay ng kuryente, nakatutulong din ang proyekto sa paglikha ng trabaho at pagpapalakas ng turismo sa lalawigan. Naging daan din ito para makamit ng Ilocos Norte ang pagiging clean, green and coal-free na lalawigan. Ang Kapurpurawan Rock Formation ay matatagpuan sa baybayin ng Burgos, Ilocos Norte. Kilala ito sa makinis at maputing mga limestone formation na hugis isda, na hinubog ng hangin at alon ng dagat. Ang pangalang Kapurpurawan ay mula sa salitang Ilocano na puraw, na nangangahulugang puti. Nasa katabing lugar nito ang wind turbines ng Bangi at ng Burgos, na isa ring tanyag na pasyalan. Kung pupunta kayo dito, maaari kayong sumakay ng kabayo, o maaari din kayong maglakad-lakad sa mga designated na trail o walkway upang hindi mapinsala ang mga bato. Ang South Beach sa Pagudpud, Ilocos Norte
ay isang napakagandang pampang na kilala sa malinis nitong puting buhangin at malaturkesang malinaw na tubig, na may kaaya-ayang tropical na tanawin na pinalilibutan ng mga puno ng nyog. Ito ay isang tahimik at mapayapang lugar na perpekto para sa pagre-relax at paglalangoy dahil sa banayad nitong alon. Ang South Beach ay kabilang sa pinakamagagandang beach sa mundo. Noong 2021, kasama ang South Beach sa listahan ng Travel and Leisure magazine ng 25 most beautiful beaches in the world. Tinagurian din itong Boracay of the North dahil sa pinong puting buhangin at malinaw na asul na tubig nito. Kilala rin ang South Beach sa mga napakagandang sunset nito na nakadaragdag sa ganda ng lugar. Ang Ilocos ay tahanan ng ilan sa mga pinakalumang simbahan sa Pilipinas. Isa sa palaging binabanggit kapag pinag-uusapan ng rehiyon ay ang kahanga-hangang St. Augustine Church sa Paway, o kilala rin sa pangalang Paway Church, isang UNESCO World Heritage Site. Inabot ng halos 2 dekada para matapos ang pagtatayo ng napakalaking edifisyo na ito. Sinimulan ito ng mga Frailing Agustinian sa pamumuno ni Padre Antonio Estabillo noong 1694 at natapos noong 1710. Binubuo ito ng coral stone at brick na may 24 na malalaking poste sa magkabilang gilid at likod. Isang pangunahing halimbawa ng disenyo ng earthquake baroque o panlaban sa lindol, na siyang interpretasyon ng Pilipinas sa European Baroque na inangkop sa seismic condition ng bansa. Gawa rin sa coral stone ang 3 palapag na bell tower sa kanang bahagi ng simbahan. Ginamit ng mga katipunero ang kampanaryo bilang poste ng pagmamasid noong Rebolusyong Pilipino noong 1896. At muli ng mga gerilyang Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang Paway Church ay tumayo sa pagsubok ng panahon. Nakaligtas ito sa mga digmaan at hindi mabilang na pagyanig at bagyo. Bagamat bahagyang napinsala ito sa panahon ng malalaking lindol noong 1865 at 1885, ang mga muling pagtatayo at pagkukumpuni ay nagmukhang hindi nasaktan sa pangkalahatan. Dahil sa kahalagaang pangkasaysayan at arkitektura nito, itinalaga ito ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO bilang World Heritage Site noong 1993, bilang isa sa 4 na pinakamahusay na halimbawa ng Baroque churches of the Philippines. Ngayon, ipinagmamalaki ang St. Augustine Church sa Paway bilang makapangyarihang icon ng bayan at ng buong lalawigan. Ang walang katulad na kadakilaan nito ay patuloy na nagpapaibig sa Ilocos Norte ng paulit-ulit.